A reading from the Holy Gospel according to John. And the Passover of the Jews was near, and so Jesus ascended to Jerusalem. And he found, sitting in the temple, sellers of oxen and sheep and doves, and the money changers. And when he had made something like a whip out of little cords, he drove them all out of the temple, including the sheep and the oxen. And he poured out the brass coins of the money changers, and he overturned their tables. And to those who were selling doves, he said, "Take these things out of here, and do not make my Father's house into a house of commerce." And truly, his disciples were reminded that it is written, "Zeal for your house consumes me." Then the Jews responded and said to him, "What sign can you show to us, that you may do these things?" Jesus responded and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Then the Jews said, "This temple has been built up over 46 years, and you will raise it up in 3 days?" Yet he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he had resurrected from the dead, his disciples were reminded that he had said this, and they believed in the Scriptures and in the word that Jesus had spoken. Now while he was at Jerusalem during the Passover, on the day of the feast, many trusted in his name, seeing his signs that he was accomplishing. But Jesus did not trust himself to them, because he himself had knowledge of all persons, and because he had no need of anyone to offer testimony about a man. For he knew what was within a man. The Gospel of the Lord. We should listen to Jesus, to the Word of God, not just listening, hindi lang sapat na tayo po ay nakikinig, bumababa sa puso natin, at nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng pagbabagong, paglilinis ng puso, pagsisisi, at higit sa lahat, ang pagbabalik loob sa Diyos. Ngayon, we are already on the third Sunday of Advent, at itong Sunday of Advent, it is about purification. Sealing. Ano ba ang nililinis ni Kristo? Kung minsan, prior to that, ang simbahan, ang simbahan ay bahay dalanginan, a house of worship, a house of prayers. But one time, isang beses doon ako sa likod, and I sit there and observe. Ay, sus! Doon sa kabila, nandun ang mga marites. At higit sa lahat, nagdiday. Sa palagay niyo ba, masasayahan ang Diyos kung ang simbahan niya ginagawa natin plaza? Ginagawa natin kainan? This is the house of God. Bahay dalanginan. Kaya nga, pag nakasindi na yung kandila na yan, tinuturo sa amin noong ako'y nag-seminar ng about sa liturgy, nandiyan si Kristo, 24/7, hinahanap nila, Father, walang tabernak, wala pa nakabukas yung ating adoration chapel. Sabi ko, ang laki-laki ng adoration chapel, 24/7, naghihintay ang Panginoon. Huwag mo nang hintayin na mabukas ang adoration chapel. Nandyan, 24/7. Pag nakalit na yung candle, ang ibig sabihin, paghahanda. Hinahanda natin ang ating sarili sa celebration na mangyayari. Nagsisisi ka sa iyong kasalanan na sana patawarin ka ng Diyos. Nagbabalik loob at pilit na magbabago. Ganun din sa bawat ministriya na kung saan tayo na-assign, we should prepare ourselves. Kung ikaw ay na-assign sa pagkakanta, you prepare yourself. Kung pag-ngolekta, you prepare yourselves. Kung pagbabasa, Eucharistic minister, altar server, you prepare yourself kung anong papel ang gagampanan nyo. Or the mass goer, you prepare yourself
for this celebration. Sapagkat ang hinahain natin dito ay hindi lamang simpleng pagkain o hayop, kundi ang anak ng Diyos. Templo, bahay dalanginan. Bahay kung saan ang presensya ng Diyos. There is that encounter. Kasi during that time, kung medyo wala poor at kaya mo i-offer ay kalapati. Kung medium middle class, kambing or sheep. Kung mayaman, baka. Ano ginagawa doon? Pag dala-dala mo yung offering mo, may kasalanan ka, it is sin, na tawag dito sa English, sin offering. Na kung saan, sa pamamagitan ng temple priest, sinasali ng sasabihin niyo ang kasalanan ninyo sa pari at ang temple priest, itatransfer niya ang kasalanan sa kalapati, sa baka, sa kanding, o sa sheep. At itong mga hayop na ito, slaughter, papatayin. Ang ibig sabihin, ang iyong kasalanan ay naisama doon sa hayop. Ito yung pamamaraan during the time of Jesus of cleansing, purification, paglilinis. Ngunit, ang sinasabi ni Kristo about cleansing, purification, ay hindi lang ang templo, kundi what Jesus is referring is His body. His body. Mamamatay man si Jesus, ngunit mabubuhay si Jesus. Ngunit mga kapatid, kung dadalhin natin yung purification, cleansing sa ngayong panahon, hindi lang ito nagre-refer sa katawan ni Kristo, kundi it refers to us. It refers sa ating puso, sa ating kalooban. And the season of Lent, sabi nga, there is fasting, prayer, and abstinence. At nung binibigyan at nilalagyan tayo dito ng ashes sa forehead, sabi ng pari, turn away from sin and believe in the gospel. So dito, hindi lang ang templo, hindi lang ang katawan ni Kristo, kundi ang ating puso. Ang aking puso, ang iyong puso, ang ating puso ang dapat linisin. Ano bang nilalaman ng puso? Baka wala ng puwang ang Diyos sa puso mo, sapagkat kailangan ang puso natin, lahat ang Diyos ang may-ari. It belongs to Christ. Walang kahati si Jesus sa puso mo. Hindi ang material na bagay, hindi ang mga anak mo, hindi ang pamilya mo, hindi ang karir mo, hindi ang pera mo, ang kapangyarihan mo, ang ibang tao, kundi ang Diyos. Kaya kung hindi ito malilinisan ang ating puso, mga kapatid, na ito ang tunay na sabsaban, the manger, ito din ang tunay na tabernakulo. Hindi sa tiyan natin, kundi sa puso natin, ang tunay na dwelling place ng Diyos. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon to cleanse, to purify. Ang salita ng Diyos, ibaba natin sa ating puso at hayaan natin manahan si Kristo sa ating puso. Hayaan natin na there is transformation, there is change
pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. Sana po mga kapatid, sa ikatlong linggo, the third Sunday of Lent, ibigay natin ang buong yes sa Panginoon. Hayaan natin that God dwells in our hearts today and forever. At katulad ni Maria, bilang buhay na tabernakulo, dalhin natin si Kristo at ibahagi natin si Kristo sa ating kapwa-tao. May the passion of Jesus Christ be always in our hearts. Amen.